Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa naman tayo ng peach mango pie. Yan. And this is the ingredients. We have mango, salt, sugar, cinnamon, we have all-purpose flour, cold butter, egg, and vanilla, and cold water, and lastly the peaches. So that's it guys, magsisimula na tayo. Syempre ang uunahin natin gawin is yung crust. Okay, the first thing to do is to sift the flour to make it sure na malinis yung ating flour at walang buo-buo. Then lalagyan na natin ng salt and sugar. Pagkatapos sa stand mixer ko na gagawin kasi marami yung ating gagawing dough. Lagay ko na rin tong egg. Pagkatapos lagyan na natin ng cold butter. Bali, hiniwa natin ng maliliit yung butter para mas madaling mahalo. Lagyan na rin natin yung vanilla. And then, lalagyan natin ng water gradually. Check lang natin kasi kaya kailangan hindi mo bibiglain yung paglagay ng tubig. Mas maganda yung unti-unti lang para makuha natin yung yung right texture na gusto natin sa ating dough. I-check ko lang, titignan ko kung okay na ba yung ating dough. So, tinignan ko, kulang pa siya sa water. Tapos, ang gagawin ko, magpapalit ako ng hook attachment. Para yun kasi talaga yun yung ginagamit sa pagmimix ng dough. So, ito yung ilalagay natin. And then, lalagyan ko pa ng isang water pa. Tapos, imimix lang natin ng imimix to hanggang sa magbuo na. Ibig sabihin na well mixed na pag ganito na yung itsura. Natapos na natin yung ating dough. Bali, babalutin ko muna to. Then, lalagay ko sa fridge at least mga 2 hours para mag-set yung ating dough. Okay, dito naman tayo sa filling. So, inuna na natin tong mango, no? Magkano na ba yung mango sa inyo, no? Dito kasi sa amin, tumpok na 5 piraso, 100 pesos. Parang wala ka nang mabibili na per pieces. Kung meron man, mas mahal pag per pieces. Kasi kinikilo, di ba? So anyway, pagkatapos niyan, dito na tayo sa peaches. So, ang gagawin ko dito, kukunin natin yung juices ng peaches. Tapos, set aside muna natin yan kasi gagamitin natin yan later on. At eto na yung peaches natin. So, eto na yung juice niya. So, nalagyan ko ng cornstarch. Eto yung magsisilbing slurry or yung pampalapot. Haluin natin maigi. Make it sure na walang matitirang cornstarch. Kailangan talaga na-dissolve lahat yung cornstarch dito sa ating syrup. Pagkatapos, umpisa na natin lutuin. So, nandito na yung peaches. Ang gagawin natin dito, hindi ko na hiniwa kanina. So, dito na lang sa fan. Inano ko lang ng spoon. Tapos, inad ko na rin yung mango. And then, lagyan na natin yung sugar. Pagkatapos, lagyan na rin natin yung salt. Ito yung babalanse kasi sa tamis Then, lagyan natin ng cinnamon. Optional yung cinnamon. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pwedeng ilagay mo yung, instead of cinnamon, pwede mong ilagay yung vanilla. So, it's up to you kung ano yung gusto mong ilagay. Then, ilalagay ko na yung slurry. Ito yung ginawa natin kanina, no? So, ito yung magpapalapot dito sa ating ginagawang filling. Eto na, habang niluluto natin to, continuously stirring. Huwag niyong iiwanan kasi syempre baka masunog sa ilalim. Magiging mapait, kaya kailangan talaga haluin natin ng haluin hanggang sa mapapansin natin yan yung palapot na ng palapot yung ginagawa natin, no? So, lang to, tiyagaan lang. Hindi naman ganun katagal saglit lang to actually. Yan, pag kumulo na makikita mo ganyan nakalapot, no? So, hanggang sa makuha natin yung gusto nating lapot niya. So, set aside na yan. Pagkatapos niyan, dito na tayo sa dough. Nakapag beauty rest na yung ating dough. Kaya, ang ganda-ganda na ng itsura kasi nakapag beauty rest na siya. So, anyway, ang gagawin naman natin yan, ipa-flatten na natin yung dough. Bali, hatiin natin yung dough kasi masyadong malaki. Hindi kakasya dito sa aking preparing table. So, anyway, bago ko ginawa to guys, syempre nilinis muna natin maigi yung ating preparing table. Syempre, sinanitize natin. No? Syempre, pagkain itong ginagawa natin, kaya kailangan laging malinis. No? So, anyway, pa-flat natin maigi. Pa-flat natin maigi, tapos syempre alisin natin yung mga gilid. Kailangan kasi pantay. Hindi naman kailangan perfect, pero kailangan pantay. So anyway, meron akong sukatan. So mas maganda kasi pag merong sukatan. Dahil mahina ako sa yung tansyahan So kailangan talaga merong sukat-sukat yan. So ganyan ang gagawin natin. Then nilalagyan ko ng flour para hindi magdikit-dikit yung ginawa nating dough. So anyway, ito na yung ating filling. Ito na yung ating peach mango. Ito yung mga kakailanganan natin. Meron tayong fork, tapos meron tayong egg wash,
Syempre, ito yung magsisilbing pang ano natin, pang glue or pandikit sa ating dough. So, medyo binatak-batak natin ng konti, no? In-stretch natin ng konti yung dough. So, ganyan lang yung gagawin natin. Lalagyan natin ng filling and then ilalak natin ng pork o itong tinidor. Yan, didiinan lang natin. Kung wala namang tinidor, pwede naman ding diinan nyo lang ng daliri nyo yung lahat ng gilid ng dough. At habang ginagawa ko to, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa matyagan yung panonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Syempre para nasusubaybayan mo yung mga sinishare kong video. Alam nyo guys, kaya naisipan kong gumawa ng peach mango pie kasi meron nga akong peaches. So, kaya ako gumawa. So, isa pa doon, craving for talaga peach mango pie ng Jollibee. Ang sikat na peach mango pie ng Jollibee. Dahil, tayo ngayon, Gina G, at hindi naman tayo makapag-Jollibee. So, gumawa na lang tayo ng sarili nating version. Why not, no? So, kung nagkikrave tayo sa mga pagkain nakain natin sa labas, kaya naman natin gawin yan, no? Ang pa dito kasi, actually, nastipid naman talaga pag homemade, no? Home cook. Syempre, iba pa rin yung pag ikaw yung gumawa. Mas tipid at mas marami talaga yung magagawa mo. So, anyway, pag ikaw pa yung gumawa, it depends on your taste. Kung ano yung gusto mo, kung mas matamis ba or lessen the sugar. So, yun naman yung advantage na pag ikaw yung gumawa. Pag natapos natin gawin to, ang isang tip, mas maganda talaga pag fini-freezer mo na tong pie. Kasi para maiwasang pag niluto mo, hindi siya puputok, hindi siya magi-spill. Kasi kadalasan talaga magi-spill yan kasi nga syempre malambot, 'di ba? Kaya mas maganda talaga i-freezer mo muna ng mga 2 hours. Then pagka na-freeze na, tumigas na, at saka mo ngayon iprito kagad, no? So ganun yung mas magandang gawin, no? So ang gagawin ko lang, nilagyan ko lang din ng egg wash kasi may sobrang egg wash Pampaganda to ng kulay nung ating pie. Alam mo guys, hinati ko to, yung kahalati, nilagay ko na sa freezer din yung kahalati. Talagang lulutuin ko na kagad kasi hinahabol ko nga sa oras ng merienda. So anyway, yung kahalate, naka-freezer pa din. Ito nga, niluluto ko na. Ito yung sinasabi ko na pag niluto mo right away, may talagang nag-i-spill, pumuputok, so lumalabas yung ibang feeling niya. So pero kung carry mo naman, bahala ka na sa buhay mo kung gusto mong lutuin kagad at nagmamadali ka. Pero much better talaga pag i-freeze mo muna. So, mas maganda kasi na niluluto na frozen. So, maiiwasan mo yung mga pagputok-putok, pag spill nung palaman, ng filling. So, there you go guys. Ito na yung aking peach mango pie inspired by Jollibee. Craving satisfied talaga pag nakakain ka nito at natikma mo to. Syempre, i-try mo na para malaman mo kung gaano kasarap. Iba pa rin syempre pag homemade. At syempre, iba talaga pag ikaw yung gumawa kasi may kasamang pagmamahal yan. The best way to eat is serve while it's hot. Talagang masarap talaga pag medyo mainit-init. Pero kasi nagkaroon ako ng sobra kinabukasan guys. Masarap pa rin kahit malamig talaga. That's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.